August 23, 2021, umakyat si Cobra Dogen sa bubong ng bahay ng kanyang pinsan para mag-record ng video para sa kanyang mga TikTok followers. Sa simula, mukhang masaya at walang bahid ng panganib ang ginagawa niya. Pero ang akala niyang simpleng content lang, iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita siyang buhay sa kamera. Narito ang ilang TikToker na nakapag-record ng kanilang huling sandali. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Felicia Kononchuk. Там сосед, он пьяный, он, стучится на дверь, всю ломает нафиг. Он уже несколько минут здесь стоит, стучится, орёт, матерится. February 2021, si Felicia Kononchuk, isang Russian TikToker, ay mag-isa sa bahay kasama ang kanyang 4 na taong gulang na kapatid ng may isang lasing na kapitbahay na kumatok ng paulit-ulit sa kanilang pinto. Sa araw na yon, umalis ang ama ni Felicia upang pumunta sa mga lokal na tindahan, kaya naiwan silang dalawa ng kanyang nakababatang kapatid sa bahay. Habang si Felicia ay abala sa pag-scroll sa TikTok, nakarinig siya ng sunod-sunod at agresibong paggatok sa pintuan. Nakaramdam siya ng kaba kaya pinili niyang huwag buksan ang pinto. Iniisip ang kaligtasan nilang magkapatid. Pero hindi tumigil ang paggatok at mas lalo pa itong lumakas at tumagal ng mahigit 1 oras. Habang lumilipas ang minuto, lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Felicia. Sa takot, gumawa siya ng mabilis na desisyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-record ng TikTok video at ito ang magiging huli niyang video. Sa video na iyon, nanginginig ang kanyang boses habang kinukwento ang nakakatakot na sitwasyon na kanilang nararanasan. Halatang halata ang takot niya habang humihingi siya ng tulong. Ang video na iyon ang naging huli niyang koneksyon sa labas ng mundo. Он уже, час где-то стоит, стучится, я уже, сердце страшно, жестко, это жестко. Мой брат, Sa oras na iyon, may mga maintenance workers sa labas ng bahay pero wala silang kamalay-malay sa nangyayari sa loob. Hindi nila pinansin ang paulit-ulit na katok, iniisip na hindi ito kanilang responsibilidad. Sa kalaunan, tumigil ang pagkatok. Unti-unting kumalma si Felicia. Biglang nag-message ang kaibigan niya at niyaya siya sa park. Sa pag-asang makaramdam ng seguridad, pumayag siya agad. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang kanyang ama sa bahay. Habang hinihintay niya ang kanyang kaibigan, patuloy siyang nag-scroll sa TikTok. Ngunit muling may kumatok sa pinto. Sa pag-aakalang kaibigan niya ito, agad siyang lumapit at binuksan ang pinto. Ngunit sa kanyang harapan, ang kapitbahay nilang si Vasil Dunet ang naroon, ang taong kanina pa kumakatok ng agresibo. Sinubukan niyang isara agad ang pinto, ngunit huli na ang lahat. Inatake siya ni Vasil gamit ang kanyang 12-gauge hunting rifle. Tinamaan ang pinto at si Felicia ng maraming beses. Narinig ng kanyang ama ang putok at agad na tumakbo papunta sa pinto. Sumisigaw at humihingi ng tulong sa mga manggagawa sa labas. Ngunit huli na ang lahat. Habang unti-unting nawawalan ng malay, nasabi pa ni Felicia ang kanyang huling mga salita, "Daddy, pinatay ako." Ang salarin ay si Vasil Dunet, 33 taong gulang, na dati ay maayos ang relasyon sa pamilya ni Felicia. Ngunit dahil sa mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa ingay at reklamo, lumala ang kanilang relasyon hanggang sa mauwi sa trahedya. Ayon sa pulisya, inamin ni Dunet ang krimen at siya ay inaresto. Ang kaso ay nasa ilalim ng investigasyon ng mga awtoridad. Kapag napatunayang guilty, haharap siya sa habambuhay na pagkakakulong. Amar Haider, December 30, 2019, 3 magkakaibigan ang nagsama-sama upang gumawa ng isang TikTok video. Hindi nila alam na ang araw na iyon ay matatapos sa isang trahedya. Isa sa kanila ay isang batang lalaki na nagngangalang Amar Haider na ang buhay ay magtatapos sa isang hindi inaasahang pangyayari. Sa kanilang lugar na tinatawag na Kharota Shedansialkot, nagpasya si Amar at ang kanyang mga kaibigan na gumawa ng TikTok video. Gumamit sila ng isang sandata bilang props para sa kanilang video, isang desisyon na kalaunan ay naging napakalaking pagkakamali. Sa video, makikitang hawak ni Amar ang sandata habang pinipigil niya ang isa niyang kaibigan at itinutok ang baril sa ulo nito, na tila ginagaya ang eksena ng isang hostage situation. Habang isinasagawa nila ang eksena at patuloy na nag-film, ang sandata na akala nila ay ligtas ay biglang pumutok ng hindi inaasahan. Tinamaan si Amar ng bala sa tiyan at agad siyang bumagsak. Hindi na siya naisalba at nakitil siya sa mismong lugar.
Nang marinig ng mga kapitbahay ang malakas na putok ng baril, agad nilang ipinagbigay alam ito sa mga autoridad. Ang dalawang kaibigan ni Amar, na parehong menor de edad, ay dinala ng pulisya para sa investigasyon. Ang mga magulang ni Amar ay hindi naniwala na ito ay isang aksidente lamang. Para sa kanila, may mas malalim na dahilan sa likod ng nangyari. Ayon sa kanyang ama, ang aming anak ay kinitil dahil sa personal na alitan. Samantala, ang mga kaibigan ni Amar ay nagpahayag ng ibang bersyon ng pangyayari. Ayon sa kanila, ito ay isang trahedya at aksidente lamang at ang baril ay hindi inaasahang pumutok habang sila ay nagfi-film. Sa kabila ng kanilang paliwanag, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon upang matukoy ang tunay na nangyari sa araw na iyon. Harrison Gilks. November 2020, si Harrison ay isang Canadian na binatilyo na na-diagnose na may isang bihirang uri ng terminal cancer na tinatawag na rhabdomyosarcoma. Natuklasan ng mga doktor na mayroon siyang malaking tumor sa kanyang prostate at mayroon ding mga cancerous spots sa kanyang baga sa murang edad na 16. Sa kabila ng napakahirap na balita, sa halip na sumuko sa kalungkutan, pinili ni Harrison na harapin ito ng may lakas ng loob at sulitin ang natitirang oras ng kanyang buhay. Noong February 2022, nakamit niya ang remission matapos sumailalim sa maraming chemotherapy at radiation treatment. Ngunit makalipas lamang ang 4 na buwan, bumalik ang kanyang sakit at sa pagkakataong ito, hindi na ito kayang gamutin. Dahil dito, gumawa si Harrison ng TikTok account at magsimulang magbahagi ng kanyang bucket list, mga bagay na nais pa niyang maranasan sa buhay. Nais niyang subukan ang mga bagay na matagal na niyang pinapangarap tulad ng skydiving at pati na rin ang simpleng paglalaan ng oras kasama ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Ang kanyang mga video ay mabilis na nakakuha ng atensyon at suporta at umabot ang kanyang followers sa mahigit 314,000 na katao na patuloy na nagbibigay sa kanya ng lakas at inspirasyon sa gitna ng kanyang laban. Siya ay naglakbay sa iba't ibang mapanganib at kapanapanabik na mga adventure parehong sa lupa at sa himpapawid habang kinukunan niya ang bawat sandali upang ibahagi sa kanyang patuloy na lumalaking audience sa TikTok. Kasabay ng kanyang mga paglalakbay, patuloy rin niyang ina-update ang kanyang mga taga-subaybay tungkol sa kanyang kalusugan. Sa isang update, sinabi niya, "Sa scan, nakita na ang malaking tumor sa aking prostate ay tumigil muna sa paglaki. Sa ngayon, ang mga nasa aking baga naman ay bahagyang lumaki lamang." Habang papalapit ang kanyang ika-18 kaarawan, lalong naging excited at sabik ang kanyang mga taga-subaybay sa mga susunod na update. Ngunit lumipas ang ilang linggo na walang bagong balita, kaya't naging alalahanin at pag-aalala ang naramdaman ng kanyang audience. Sa wakas, muling bumalik si Harrison na may mabigat na balita. Inamin niya na ang chemotherapy na ginawa niya noong tag-init ay hindi naging epektibo. Patuloy na lumalala ang kanyang kondisyon, lumalaki ang tumor at kumakalat na rin ito sa kanyang atay. Dagdag pa niya, ang isa sa kanyang baga ay napuno ng likido. March 21, 2023. Muling nag-post si Harrison sa TikTok at ito na ang kanyang huling video. Ibinahagi niya ang isang taos-pusong mensahe kung saan kinilala niya na maliit na lamang ang tsansa niyang makauwi pa ng maayos. Nagpasalamat siya sa lahat ng sumuporta sa kanya sa buong laban niya. Sa kanyang sariling mga salita, "Pray for me and my family. It's been a great ride with you guys." March 30, 2023. Pumanaw si Harrison ng mapayapa kasama ang kanyang pamilya sa kanyang tabi. Kinumpirma rin ng kanyang kapatid na si David ang kanyang pagpanaw sa pamamagitan ng isang video. Ayon sa kanya, hindi nagdusa si Harrison sa kanyang huling sandali. Sa kanyang pahayag, matapos ang halos 2.5 taon ng matinding laban, alam niyang ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Alam niyang siya ay minahal, matapang, at handa ng magpaalam. Fatty goes to Africa. December 4, 2022, si TikToker Gansuang, mas kilala sa pangalang Fatty Goes to Africa, ay nag-live sa TikTok upang i-document ang kanyang paglalakbay sa lungsod ng Nepal. Ang akala ng mga tao ay simpleng travel vlog lamang ito, ngunit nauwi ito sa isang trahedya. Ang kanyang huling pakikipag-ugnayan sa mundo ay nangyari habang siya ay live streaming ng sarili niyang pagkakitil. Si Gansuang, isang 29 years old na Chinese TikToker, ay may matinding hilig sa paglalakbay. Mahilig siyang sumubok ng iba't ibang pagkain at mag-explore ng iba't ibang kultura sa iba't ibang bansa.
Dahil dito, nagsimula siyang mag-upload ng mga food review at travel content. Sa kalaunan, mas lumawak pa ang kanyang content at naging mas malaki ang kanyang proyekto na nakatuon sa paglalakbay sa Africa, kaya niya pinangalanan ang kanyang account na Fatty Goes to Africa. Mabilis na sumikat ang kanyang content at umabot sa humigit kumulang 5 milyong followers na sabik na sumubaybay sa kanyang mga adventure. Sa pag-usbong ng kanyang kasikatan, nakabuo siya ng sarili niyang social media team upang suportahan ang kanyang lumalaking brand. Marami sa kanyang mga tagasunod ang na-inspire sa kanyang personalidad at sa mga karanasang ibinabahagi niya. Ngunit hindi lahat ay naging maayos sa kanyang grupo ng mga content creators. Isa sa mga nakasama niya ay si Fang Zhenyong, isang 37 years old na kapwa TikToker na kilala sa pangalang Ayon. Sa paglipas ng panahon, unti-unting lumala ang tensyon sa pagitan ni Gang Shuang at Fang Zhenyong hanggang sa tuluyang umabot sa matinding alitan. Nagkaroon ng matinding tensyon sa pagitan nila nang magtungo si Gan sa China upang bisitahin ang kanyang pamilya. Doon, sinamantala ni Fang ang pagkakataon at ipinagkatiwala kay Gan ang $1,500 upang bumili ng isang iPhone para sa kanya sa China. Ngunit nang makabalik si Gan, natuklasan ni Fang na walang iPhone na nabili at ayaw rin ni Gan na isauli ang pera. Bagamat hindi pa ito ganap na nakukumpirma, nagsimula ito ng sunod-sunod na alitan sa pagitan nilang dalawa. Bukod dito, inakusahan pa ni Fang si Gan at ang kanyang team na nagpadala umano ng mga pagkaing may virus sa kanyang bahay at sinira ang kanyang mga gamit. Sa simula, ayaw paniwalaan ni Gan ang mga paratang na ito dahil walang malinaw na ebidensya. Ngunit kalaunan, nagsimula na siyang magduda. December 4, 2022, habang naglalakad si Gan sa isang open market sa Kathmandu, ang kabisera ng Nepal nagdesisyon siyang mag-live sa TikTok. Sa kanyang livestream, pabiro niyang sinabi na pupunta ako para saktan siya na ang tinutukoy ay si Fang. Ngunit hindi niya alam na si Fang ay papalapit na pala mula sa kanyang likuran, may masamang intensyon. Sa loob lamang ng ilang segundo, biglang nagkagulo. Napuno ng sigawan ang paligid habang sumugod si Fang at inatake si Gan ng maraming beses sa likod at tiyan. Bumagsak si Gan sa lupa habang hawak ang kanyang tiyan. Dahan-dahang nabahiran ng pinsala ang kanyang damit. Kahit na halatang nasasaktan siya, si Fang ay patuloy pa ring tumayo sa ibabaw niya at sinigawan siya na para bang gusto nitong iparamdam hanggang sa huling sandali kung sino ang nanalo. Si Gan ay kitang-kitang nahihirapan habang hawak ang kanyang pinsala sa tiyan. Sinubukan pa niyang gumawa ng senyas gamit ang kanyang kamay na parang humihingi ng tulong o telepono upang makatawag ng emergency services. Agad siyang isinugod sa ospital, ngunit huli na ang lahat. Pumanaw siya dahil sa tindi ng kanyang mga tinamong pinsala. Ngunit hindi natapos doon ang karahasan. Pininsala din ni Fang ang kasama ni Gan na si Li Tuan. Sa mga sumunod na araw, naaresto si Fang ng mga autoridad at kinasuhan ng pagkitil kay Gan at pamiminsala kay Li Tuan. Cubra Dogan, August 23, 2021, umakyat si Cubra Dogan sa bubong ng bahay ng kanyang pinsan upang mag-record ng video para sa kanyang mga TikTok followers. Ngunit ito na pala ang huling pagkakataon na siya ay makikita sa camera. Si Cubra Dogan ay isang 23 years old na TikToker na may malalim na hilig sa paggawa ng content. Ipinanganak at lumaki siya sa Istanbul, Turkey at mula pagkabata ay mahilig na siya sa sining ng pagkukwento at entertainment. Mula sa paggawa ng travel content sa Instagram at YouTube, unti-unti siyang nakilala, ngunit sa TikTok niya tuluyang natagpuan ang kanyang tunay na estilo dahil sa maikling format ng videos na akma sa kanyang pagiging malikhain. Habang lumalaki ang kanyang kasikatan, dumating din ang iba't ibang oportunidad mula sa mga brand para sa kolaborasyon. Ngunit kasabay ng kasikatan, dumating din ang mas malaking responsibilidad at mas mapanganib na mga sitwasyon. Sa araw ng trahedya, bumisita si Cubra sa kanyang 16 years old na pinsan na si Helen sa isang family apartment sa Istanbul, isang lungsod na kilala sa makasaysayang tanawin at magagandang arkitektura. Habang papalubog ang araw, nakita nila ang napakagandang tanawin ng lungsod mula sa kanilang tinutuluyan. Dahil sa kanyang pagiging content creator, nakita ni Cubra ang perpektong pagkakataon upang kumuha ng magagandang kuha para sa kanyang audience. Umakyat siya sa bubong upang kumuha ng mas magagandang anggulo. Sumama sa kanya si Helen at magkasama nilang in-enjoy ang sandaling iyon. Sa loob ng ilang minuto, masaya silang nagkukuhanan ng video. Si Helen ang humahawak ng kamera habang si Cubra ay gumagalaw at nagpo-pose sa bubong. Ngunit sa paglipas ng sandali, naging seryoso ang sitwasyon.
Napansin ni Helen ang posibleng panganib at nagsimulang mag-alala. Itinapat niya ang kamera kay Kubra at makikita sa kanyang mukha ang pag-aalala. Si Kubra naman ay naupo sa gilid ng bubong. Nakapatong ang kanyang mga paa sa isang kulay abo na plastic na panel. Kalaunan, tumayo siya sa ibabaw ng panel, ngunit agad niyang napansin na hindi ito matatag at bago pa siya makalayo, biglang bumigay ang panel. Canım. Esmer sen güzelsin. Sa isang iglap, nahulog si Kubra mula sa bubong. Nahulog siya mula sa tinatayang siyam na palapag o humigit kumulang 160 feet. Sa sobrang gulat, agad na tumakbo si Helen papasok sa bahay upang ipaalam sa kanilang pamilya ang nangyari. Agad na tumawag ang pamilya sa emergency services, ngunit huli na ang lahat. Nakaharap nila ang nakakalungkot na katotohanan na napakalala ng kanyang mga pinsala at pumanaw siya bago pa man maibigay ang anumang medikal na tulong. Sa isang nakakagulat na revelasyon, sinabi ng kanyang tiyuhin na si Nebi Dogen na ilang beses na nilang pinaalalahanan si Kubra tungkol sa panganib ng paggawa ng mga delikadong content. Ngunit hindi umano siya nakinig. Dagdag pa ng pamilya, magsasampa sila ng legal na kaso laban sa kontraktor na responsable sa pagkakabit ng marupok na plastic panel na naging dahilan ng trahedya. Inquisitor 3. Si Vincent Plichi, nakilala sa TikTok bilang Inquisitor Ghost gamit ang handle na @Inquisitor3, ay sumikat bilang isang cosplayer ng iconic na karakter na si Simon Ghost Riley mula sa Call of Duty. Ang kanyang content ay nakakuha ng humigit kumulang 100,000 followers sa TikTok kung saan ibinabahagi niya ang mga video ng kanyang costume performances at pagganap bilang karakter. Si Vincent ay may natural na presensya sa TikTok. Dala niya ang kanyang sariling estilo sa pagganap bilang misteryosong karakter na lalong nagustuhan ng kanyang mga taga-subaybay dahil sa kanyang magaan, palakaibigan at positibong personalidad. Habang lumalaki ang kanyang audience, nagdesisyon siyang palawakin pa ang kanyang content. Kumuha siya ng isang female editor upang makatulong sa paggawa ng kanyang mga video. Ang editor na ito ay gumamit ng pangalang AJ, ngunit hindi alam ni Vincent si AJ ay menor de edad at mayroon umanong ibang tao na may masamang plano na kinasangkutan siya. Si Vincent ay naging magiliw kay AJ at palaging pinupuri ang kanyang trabaho. Madalas niyang sinasabi na napakaganda ng kanyang mga edits at minsan ay gumagamit pa siya ng mga birong kataga tulad ng papakasalan kita at salamat honey na para sa kanya ay simpleng biro lamang na madalas niyang gamitin sa iba. Ngunit kalaunan, ang mga simpleng pahayag na ito ay binigyan ng ibang kahulugan at ginamit laban sa kanya. Isang TikToker na nagngangalang Tito na may masamang motibo at may koneksyon kay AJ ang naglabas ng akusasyon sa kanyang malaking audience. Inakusahan niya si Inquisitor 3 ng umano'y grooming sa kanyang underage na editor na si AJ. Ipinakalat din ni Tito ang mga chat messages sa pagitan ni na Inquisitor 3 at AJ, ngunit ito ay walang buong konteksto. Ang mga mensaheng ito ay ipinasa rin sa isa pang sikat na TikToker na si Keegan's Mask na muli ring nagpost ng mga ito sa kanyang malaking audience. Dahil sa dami ng followers ni na Tito at Keegan kumpara kay Inquisitor 3, mabilis na kumalat ang akusasyon. Sa loob lamang ng maikling panahon, sumabog ang issue sa buong online community. Ang dating mabait at masayahing imahe ni Inquisitor 3 ay biglang nagbago at naging negatibo sa mata ng publiko. Tinag siya bilang predator kahit walang malinaw na paglilitis o buong konteksto. Dahil sa matinding pressure at pangamba, tumigil si Inquisitor 3 sa pag-post sa loob ng ilang linggo. Nagdulot ito ng kalituhan at pag-aalala sa kanyang mga taga-subaybay na hindi alam ang buong nangyayari. Noong September 22, 2023, nagpadala si Vincent ng mensahe sa Discord na naglalahad kung gaano nakabigat para sa kanya ang mga akusasyon at online na pag-atake na kanyang nararanasan. Sinabi niya na takot ako, hindi ko itatago. Mahal na mahal ko ang aking komunidad at ang pinakawalang gusto ko ay makita nila akong parang halimaw. October 9, 2023, muling nag-live si Inquisitor 3 sa TikTok sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon. Ngunit sa pagkakataong ito, isang bakanting silid lamang ang makikita kasama ang isang salaming pinto. Sarado ang comment section kaya walang sinuman sa mga nanonood ang nakapag-iwan ng mensahe. Habang patuloy ang livestream, may mga batong inihahagis sa paligid at kalaunan ay pumasok ang pamilya ni Inquisitor 3 sa kanyang tahanan.
Mabilis na naging magulo ang sitwasyon at labis na ikinagulat ng mga nakasaksi. Pumasok ang kanyang pamilya sa silid at sinubukang magsagawa ng CPR sa kanyang walang malay na katawan. May maririnig pang sigaw mula sa kanila na humihingi ng tulong at tumatawag ng ambulansya. Ilang araw ang lumipas, lumabas ang tunay na pangyayari sa likod ng mga akusasyon laban kay Vincent. Ayon sa investigasyon, ito ay isang pakana lamang na matagal nang pinaplano. Si Tito at ang editor na si AJ ay umano'y nagkasabwatan upang sirain ang reputasyon ni Inquisitor 3. Lumalabas sa mga leaked chat na sinubukan ni AJ na magkaroon ng romantikong koneksyon kay Vincent, ngunit tinanggihan niya ito at maayos na hiniling na tumigil siya sa pakikipag-usap ng ganoon. May mga chatlag din na nagpapakita ng plano ni Tito at AJ na mangalap ng ebidensya upang sirain ang imahe ni Inquisitor 3. Isa sa mga pinakanakakagulat na mensahe ay mula kay Tito. Hindi ito life or death na sitwasyon. Gusto kong gawin mo ito. Patuloy kang makipag-flirt sa kanya at tingnan kung saan pupunta. Kapag naging malupit ang usapan, ilalantad namin siya. Kailangan natin ng mas maraming ebidensya. Sa kasamaang palad, hindi na naabutan ni Vincent ang paglilinis ng kanyang pangalan. Pagkatapos ng kanyang pagpanaw, nagkaisa ang online community upang bigyang pugay siya at alalahanin bilang isang mabuting tao sa halip na ang maling imahe na ipininta laban sa kanya. Xiao Kuai-mei. June 22, 2021, isang karaniwang araw lamang ang inaakala ni Xiao Kuai-mei, isang kilalang TikTok personality, nang imbitahan niya ang kanyang mga taga-subaybay na manood ng kanyang livestream mula sa kanyang pinagtatrabahuhang lugar. Makikita siya sa video na gumagawa ng kanyang nakasanayang masiglang sayaw habang naka-live sa TikTok. Si Xiao Kuai-mei ay isang crane operator at isa ring TikTok star na kilala sa kanyang masiglang dance videos at natatanging content. Dahil sa kanyang trabaho, madalas niyang naibabahagi sa kanyang audience ang tanawin mula sa itaas ng lungsod. May mahigit 100,000 followers siya sa TikTok at Douyin, ang Chinese counterpart ng platform. Hinahangaan siya ng kanyang mga taga-subaybay dahil sa enerhiya at saya na dala niya sa kanyang mga video, pati na rin sa pambihirang sulyap sa kanyang buhay bilang crane operator. Habang papalapit ang 5:40 ng hapon noong araw na yon, papatapos na ang kanyang shift. Tahimik na ang lugar dahil karamihan sa kanyang mga katrabaho ay umalis na. Sa katahimikan ng paligid, umakyat si Xiao sa crane at pumasok sa cabin na nagsilbing kanyang stage. Inihanda niya ang kanyang camera upang i-livestream ang kanyang mga huling sandali ng trabaho sa araw na iyon. Nagsimula ang livestream sa kanyang pamilyar na masiglang sayaw. Isang masayang pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kanyang trabaho at sa buhay. Habang nanunood ang kanyang mga taga-subaybay, agad silang napukaw ng kanyang karisma at sigla habang patuloy siyang sumasayaw sa ibabaw ng lungsod. Ngunit sa isang iglap, biglang nagbago ang buong atmosfera. Nayanig ang video feed habang biglang bumagsak ang kamera at nakunan lamang nito ang isang malabo at mabilis na imahe ng crane bago tuluyang mawalan ng maayos na kuha. Ayon sa mga nakasaksi, lumabas ang nakapanlulumong katotohanan. Si Xiao ay nahulog mula sa kanyang kinalalagyan habang hawak ang kanyang telepono. Ito ay isang trahedya at aksidenteng pagkalaglag mula sa tinatayang 160 feet ang taas. Sa mga sumunod na pangyayari, lumapit ang kanyang pamilya upang kumpirmahin ang nakapipinsalang balita. Nilinaw rin nila na ang pagkahulog ni Xiao ay isang masakit na aksidente lamang at hindi isang mapanganib na hamon o isang stunt na hindi napaghandaan. Alicia Pinky Williams. December 20, 2020. Si TikToker na si Alicia Williams, nakilala sa pangalang Pinky, ay abala sa paghahanda upang ipagdiwang ang Kapaskuhan sa lungsod ng Atlanta. Masaya siya at excited sa inaakala niyang isang ligtas at maayos na pagtitipon na may mga gabay at bantay. Habang inaayos niya ang kanyang kamera upang mag-record ng video ng kanyang pagsasayaw, bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay mula sa pintuan. Sa kasamaang palad, iyon na ang huling sandali ng kanyang katahimikan. Si Alicia ay masayang gumagawa ng kanyang video noong gabing iyon. Ang orihinal na plano ay dadalo siya sa isang supervised gathering sa isang Airbnb. Ngunit habang lumilipas ang mga pangyayari, natuklasan na ang mga plano ay binago nang hindi alam ng kanyang pamilya.
Lumabas na ang isa pang magulang ang nag-ayos ng pananatili nila sa isang hotel, partikular sa Hyatt Regency. Dito sa hotel room na ito, nag-record si Alicia ng kanyang TikTok video habang sumasayaw. December 26, 2020, bandang 12:23 ng madaling araw, mukhang normal ang lahat sa simula ng video. Masaya siyang sumasayaw at nag-e-enjoy. Ngunit bigla, may isang bagay na nangyari sa likuran niya na ikinagulat niya. Agad siyang huminto sa pagsasayaw at tinapos ang pagre-record ng video. Maya-maya lamang, nakarinig siya ng kaguluhan sa pintuan. Bago pa siya makakilos, may biglang pumasok sa kanyang silid. Makikita sa kanyang mukha ang gulat at pagkabigla sa bigla ang pagpasok ng taong iyon. At sa loob lamang ng ilang sandali, si Alicia ay binaril at agad na nakitil. Agad na rumesponde ang pulisya matapos iulat ang pag-atake at kalaunan ay naaresto ang isang binatilyo kaugnay ng krimen. Kinasuhan siya ng felony murder, aggravated assault, reckless conduct at illegal na pagmamayari ng sandata. Para sa pamilya ni Alicia, mas lalong naging mabigat ang trahedya dahil hindi malinaw ang buong pangyayari. Ayon sa kanila, akala nila ay dadalo ang kanilang anak sa isang maayos at pinangangasiwaang holiday party sa isang Airbnb. Dagdag pa rito, may hinala sila ng masamang intensyon dahil ang hotel room ay nakabook sa pangalan ng magulang na nag-aayos ng pagbabago sa plano. Ayon din sa ina ni Alicia, nalaman lamang niya ang pagkakitil ng kanyang anak matapos ang 8 oras mula nang mangyari ito. Habang patuloy ang investigasyon ng mga awtoridad, nananawagan ng pamilya ni Alicia sa mga posibleng nakasaksi na lumutang at magbigay ng impormasyon upang malaman ang buong katotohanan sa likod ng trahedya.